At eto nga ang ganap ko noong pumunta ako ng Hong Kong. So, hi mga kainday! At eto na nga sa sobrang tagal ko nang nakapunta ng Hong Kong at nakaalis na nga ako ng Hong Kong. At ngayon nandito na nga ako sa Dubai. Abay, hindi pa rin ako nakapag-edit sa mga ganap ko sa Hong Kong dahil nga sa sobrang katamaran ko mag-edit. Paano ba naman kasi? Ang hilig-hilig mag-video, hindi naman mahilig mag-edit, ay naging vlogger ka pa. Pero anyways mga kainday, ito na nga at paalis na nga ako neto sa Davao. Papunta na nga ako neto ng Manila. And yes, kasama ko nga lagi ang aking partner kahit saan man ako magpunta. Pero nasa cellphone siya. Yan ang tinatawag na love is on the air. Ha? Hindi, LDR. Medyo maaga-aga nga kaming nakarating ng Manila dahil alas 6 nga umalis yung eroplano papunta ng Manila. At dito nga pagkalapag ni Inday sa Manila Airport ay nagutom siya. Kaya naman kumain siya dito sa Shimsatsu na restaurant na parang Chinese restaurant yata to. Yes, sobrang hilig talaga niya ni Inday kung hindi sa Chinese, Korean food, or Vietnamese food. Yan kasi yung mga favorite niya, yung mga Chinese na para bang yung mata niya. And yes, pagkatapos niya ngang kumain, abay nagpahinga lang din siya dyan sa restaurant na yan. Pwede naman. Dahil nga, ang flight niya papuntang Hong Kong ay 6 p.m. Tinamad na nga din si Inday gumala sa Manila kaya naman sa airport na nga lang siya nagpalipas ng oras para sa flight niya mamayang alas 6. At nang mapagod nga siya kakatulog at kakapahinga dyan, abay nagunat-unat nga siya at nagutom na naman si Inday nyo at naghanap yan siya ng Chinese food ulit dahil parang gusto niyang kumain ng gimbap or sushi. Kaya naman naghanap siya ng makakainan. At eto nga sobrang sarap na sarap talaga siya netong salmon sushi. And ano pa nga tong isang sushi, hindi ko na maalala, basta yan, sobrang sarap niyan mga bi. And yes, pagkatapos nga ni Inday magpalipas ng oras kakakain, aba hinanap niya na kung saan ba ang pila papuntang Hong Kong. Pero bago nga tinanggap ng airline yung ticket ko or yung check-in ko, ay pinapakuha pa nga nila ako ng tax or pinapabayad pa nga nila ako ng tax. And nagbayad ako ng tax ng 1,000 mahigit yun. Hindi ko na maalala. And dahil sobrang kaba ko talaga and buti na lang talaga nalampasan ko yung immigration dahil sa sobrang daming tinanong sa akin. Magtatanong pa ba kayo kung ano ang tinanong sa akin dahil ikukwento ko? Tinanong lang naman sa akin kung saan ako pupunta. Abay sa Hong Kong. And ilang araw ako doon. Sabi ko 5 days. Sabi niya, may kikitain ka ba doon? Sabi ko hindi, wala. Ang mga attraction lang. Tapos hinanap niya sa akin ngayon, may business ka ba? And meron po akong business permit. And hindi ko nga pala na Xerox yung business permit ko, kaya naman sabi ko, nagtanong ako sa kanya kung pwede ba picture lang ma'am, kasi hindi ko na Xerox yung business permit ko. And umokay naman siya. And hindi pa nga doon nagtatapos yung katanungan niya dahil marami pang iba. Namalayan ko kasi na sobrang dami niya nang tinanong, kaya naman sinabi ko na sa kanya na vlogger din po kasi ako ma'am. Gusto ko lang din pumunta sa Hong Kong para sa mga destinasyon para may ma-vlog din ako. And doon na nga mas dumami pa nga yung tanong niya. Tinitignan niya kung nasaan yung aking social media accounts. And tinatanong niya kung monetize na ba ako sa Facebook. Tinatanong niya din kung monetize ba ako sa TikTok. And sabi ko naman hindi ako monetize sa TikTok pero monetize ako sa Facebook. Ngayon hinahanap niya na naman yung payslip ko or sweldo ko sa Facebook. And yun na nga pinakita ko sa kanya na meron akong dalawang monetize na account which is amin ng partner ko and sa akin. And kumikita nga ito. And hinahanap niya din yung convo namin nang nag-book sa akin. Kasi tinatanong niya ako lang ba nag-book nito. Sabi ko hindi po, sa online po. Binigay ng kaibigan ko. Siya po yung nag-book sa akin lahat ng itinerary and back and forth ticket. So ngayon kinuha niya yung cellphone ko, hinanap niya yung convo and tinignan niya talaga mula umpisa hanggang sa dulong. Buti na lang talaga, isa lang talaga yung pinabook ko ng ticket and itinerary. Kaya naman mga kainday, dito ko talaga na-realize na hindi talaga basta-bastang makakalabas ng Hong Kong kapag galing ka ng Pilipinas. Abay sa immigration pa lang parang ginigisa ka na
na para bang may kasalanan ka. Pero anyways, nakarating na nga ako ng Hong Kong na smooth, and thank you so much Lord. Buti na lang talaga, nakatulong talaga ng malaki sa akin ang pagiging vlogger ko. At dahil nga meron akong maipakita or naipakita sa kanya ng parang income or payment records. Kaya naman kung nagbabala kayo, siguraduhin nyo talagang meron kayo ng mga hinihingi niya at fluent kayo or dire-diretso kayo sa pagsagot sa mga tanong niya. Para iwas offload, para iwas siyak. Kasi sobrang sakit talaga kapag na-offload ka, and sobrang laki pa naman yung gastos or mga naibayad mo na sa plane ticket pa lang, back and forth, and sa mga itinerary. Kaya naiintindihan ko talaga kung bakit yung iba ay umiiyak kapag na-offload sila. Kahit nakampante ako dahil may mga business permit naman ako, and may mga bank accounts naman ako, and may mga payslip naman ako sa Facebook ko, sa pagiging vlogger ko, ay nagdasal pa rin ako na maging smooth yung pagtatanong or sa akin ng immigration. Dito nga ay may nakasalubong akong mga kababayan. Hi guys, meron akong nakilala dito mga OFW. Ayan sila ate. O, di ang bilis ni ate, oh, kalit-liit na tao. Ha? Andito ako. Ayun, ang bilis-bilis, oh. Kaliit-liit na tao, ang bilis. Ganun talaga dito, mabilis to. Nagka-claim sila ng baggage nila. Ako wala. Sa kabila. Ay naman to eh. Doon tayo. Dito tayo. Sige. Sumusunod nga lang ako dito sa kanila dahil nga gusto kong makisabay sa kanila papunta sa may sakay ng bus para malaman ko kung ano ba talaga yung number ng sakay ng bus papunta ng Shimsa. Yung tuyo, sardinas. Is, meron akong octopus, oh. Makain ba to? Ha? Octopus, ha? Di. Huli. Ako na yung akin. Kaya tinala. Huli ka balbon. Huli ka balbon. Nakuha niya na yung ano niya, mahiwagang Mga bulad yan dyan sa loob. mga bulad daw. Bukayo. Bulad, bukayo. Ano pa te? Durian, marang. Yan. Mabaho. Mabigat. Oh, may global exchange pa. Palit ka na. Asan na ang Ano ba yun? Ha? Ito na. Sabi ko yan. Whee! Ayun na tapos ang niya. Bye, te! Bye-bye na! Te! Bye! Andun sundo niya. Bye-bye, te! Bye-bye, te! Uy! Oo. At dito nga, sinamahan ako nila atin kung saan ako bibili ng SIM card at kung saan ko makukuha yung octopus na binook ko sa Klook. And also, naghanap na din pala ako ng wifi dahil nga wala akong nakita na SIM card. Hello guys! Nagano ako ng wifi. Ayun sila ate, napo-forward na sila sa akin kakantay. Kasi wala kasi yung eSIM ko. Na late. At dito nga, kakalapag ko nga lang ng Hong Kong ay nakapag 1,000 Hong Kong dollar agad si Inday. Instead na maghintay kami ng bus ni ate, abay wala talaga kaming nakitang bus pa Shimsatsu. Kaya naman, nag-book na rin ako ng taxi sa halagang 98 Hong Kong dollar. Ito nga nabukong taxi, abay parang hindi kami magkakilala. Ni isang salita, hindi kami nagkausap sa sasakyan. Kaya naman, in-understand ko na din kasi may mga driver talaga na ganyan. At yung iba naman, meron din
nakikipagsalita or nakikipag-usap sa'yo. And ito na nga, malapit na nga ito. Ito na nga yata yung Chimsatsu na lugar. Kaya naman, sobrang excited na ako dahil pagod na din ako sa biyahe. At dito nga, nakarating na nga ako sa Chimsatsu kung saan ang aking hotel na. Hey guys, nandito na ako sa hotel ko. Para lang siyang parang lodge, ganun. Tapos eto dito, yung mga tao dito parang halo-halo. Merong mga Indiano. Mas marami mga Indiano dito. Para to siyang kung sa Kuwait pa, sa Salmiya. Dito na ako sa And ito yung booking ko. Ang hinahanap ko ay flat 5. Flat 5? Ayun. Hindi. Flat A5. Sasakyan na naman ako guys na ano to? Saan to? Akala nyo talaga ay madali talagang mag-solo travel, no? Ayan nga't kinakausap ko na nga yung sarili ko dyan kahit wala naman akong kausap. Dito. No other. This one. Pahirapan nga itong hotel na nahanap ko or nabook ko dahil nagbuhat pa nga ako mula sa 16th floor to 17th floor ng aking maleta. Sa paghahanap ko pa nga ng aking kwarto ay napagalitan ako ng tsikwa dahil sa kakatanong ko. Which block? 17. 17. A6 not here. This is A1. A6, not here? You see you're here. A6, Yes. number 6. Next, not here. Not here? Next one. Okay. Thank you. O, diba narinig mo yun? Nasigawan ako. Kasi naman, bakit naman kasi tanong ka ng tanong kung not here, not here, not here nga, diba? Sabi ng chikwa. Wala akong ibang nabook. Andito si ano? Mahal dito? Hindi mo. Mura lang? Ano po dito? Wait lang po. Hi guys. Say hi. Si ano? Love, si ano? Si ano? Hala, merong... Sa yung... Bigyan niyo muna ako ng room. Ayan siya, yung sa ano? Hi! Bakit dito? Ito ngang nakilala kong tagabantay ng aking nabook na hotel ay isang Filipino and nagtatrabaho siya dito sa Hong Kong. Ito nga yung trabaho niya sa may parang transient. And nagulat nga siya, bakit daw ako dito? Bakit dito ako napunta? Bakit dito ako nag-book? Sabi ko, okay lang sa akin dahil hindi naman ako maarte sa kwarto. Okay naman daw yung kwarto, malinis kaso nga lang, medyo meron daw sira sa flashing. Pero sabi ko sa kanya, walang problema talaga sa akin. Ang akin lang is makatulog ako, makapagpahinga ako dahil hindi naman ako maarte sa kwarto. May mall man kaya dito malapit? Kailangan mo buksan sa... Kaya na yan, basta makatulog, di naman ako maarte. Uy, hindi sabi nila sa filter lang daw. Shit, nanginginig ako. Huwag kang manginig, ako lang to. Nakita, sabi ko mag-Hong Kong ka. Oo. Tapos sabi ko, sana makita ko to sa Central. Central daw, dito pa. Tapos, sabi ko, hindi ko alam kung talaga nakasubaybay ako sa lagi ko yun ni AJ. Oo, tatawagan ko pa lang yun, mamaya ipaano Tapos natin. sabi ko, nakita kita sa CCTV, sabi ko, yung vlogger. Sabi ko siya, bakit ka dito? Bakit dito? Okay lang. Wala akong ibang maano eh. Maganda yung room mo kasi yung toilet dito. Okay lang. Okay naman, araw-araw ko naman tulad din. Okay lang, wala namang Bagong problema. palit yan, ganyan lang talaga yung bedsheet dyan. Sira. Okay lang, ang importante may ano. Bakit ka nag-guest house? Dapat nag-hotel ka. Tapos wala pang hagdan dito. Kaya nga, nagkanda hirap-hirap. Okay lang, experience. Sige, huwag kayo. Okay, pinapanood ko.
Fast forward, masyado na kaming maraming na chika, kaya naman magpapahinga na talaga ako. And yun na nga, hindi kagandahan yung room, pero sabi ko nga, hindi nga ako maarte and okay lang to sa akin. Para sa mga nagtitipid, okay lang talaga. Meron nga mga Amerikano dito kaya okay to sa akin. Meron tayong Hello guys, ito yung ating room. Guys, hindi kagandahan yung room natin, pero okay na to kasi okay na to kasi wala tayong budget. Ayan o. Sa ano pa lang, sa airport pa lang, naka 10K na ako, day. Kaya wag na tayong mag-iinarte, pero maganda naman, malinis naman. Eto nga yung wala akong damit na pantulog! Fast forward, pinaglalabas ko na nga yung mga gamit ko dahil nga gusto ko na talagang magpahinga at wala pa nga akong pahinga mula Manila, Hong Kong, and etong nandito na ako sa hotel. And buti talaga Pilipina or Pinoy yung nandito or nagtatrabaho dito. Kung hindi, wala akong kain. Binigyan niya ako ng rice and ng parang beans yata yun na siya ang nagluto. Sobrang sarap guys, and sobrang hindi ko na din hinindihan dahil wala na nga din akong oras para maghanap pa ng kainan sa baba. And sobrang antok na talaga ako. Parang nalobat na talaga yung ang aking katawan. At dito, tinatawagan ko na nga yung partner ko, and yun na nga, ito nga yung day 1 ng aking journey papuntang Hong Kong. So, meron pa tayong day 2, day 3, and day 4.